Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyong panoorin tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos niyo rin panoorin itong aking vlog, pakihit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong manonotify. At yung palaging request sa Sir Bong, favor nyo na lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag niyo siyang i-skip. Papanoorin niyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. At sana itong vlog kong ito ay ma-share nyo sa inyong mga kaibigan, mga kasamahan at importante sa ating mga kaguruan. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga teachers? Maraming salamat sa inyong lahat. This Monday, May 12, lagi ko tong sinasabi, is National Election Day at muli maraming guro ang magseserbisyo sa araw na ito ng halalan. Kaya lang sa pagkandak natin ng serbisyo sa halalan, talagang hindi maiiwasan yung maharas yung ating mga guro, mabuli yung ating mga guro, at kung ano-ano pa na talagang normal na nararanasan ng ating guro kapag sila ay umuupo bilang isang electoral board. Alam nyo, kahit na anong honest ng ating mga guro sa paglilingkod, kahit na buong puso yung kanyang pagserbisyo para sa matahimik at fair na eleksyon, talagang inaabot natin, inaabot ng ating mga guro yung mga ganitong bagay. Kaya gusto ko lang i-remind yung paalalahanan yung ating mga guro what to do kung maka-encounter kayo ng ganitong sitwasyon. Kung may nai-encounter kayo ng mga tanong from the people inside the precinct, from the watchers or sa mga botante ng presinto or sa mga representative ng mga kandidatong politiko na tingin nyo ay hindi naman siya rude, at seemingly hindi naman kayo china-challenge, alam nyo, pwede naman itong sagutin in a polite manner ng ating mga electoral boards. Pero kung hindi kayo sigurado sa sagot sa tanong nila, huwag mo nang sagutin. Dahil hindi naman obligasyon or trabaho ng mga electoral boards na sagutin yung mga query nila, huwag nyo na lang sagutin. Kasi ang trabaho ng electoral board ay i-facilitate accordingly yung conduct ng eleksyon at dapat ito ay wag babalang. Pero kung yung mga tanong nila or komento nila ay na-observe nating very rude na, or kung yung mga tanong nila at komento ay nakakaharas na or nakakabuli na at talagang gusto na tayong i-challenge, ang gagawin lang ng ating mga guro or electoral boards ay huwag na silang patulan. Huwag nyo silang sagutin at lalong huwag kayong makipag-diskusyon. Again, hindi trabaho ng electoral board na magbigay ng atensyon sa mga taong ganito yung kanilang mga karakteristik. Kung china-challenge sila kayo, again, inuulit ko, huwag silang patulan. Ang sasabihin nyo lang, kung may protest po kayo, kung may observation kayo na hindi nyo nagugustuhan, meron pong form dito na kung saan doon nyo isusulat ang gusto nyong sabihin at isubmit po sa akin. At itong communication nyo ay isasama namin sa minutes. Again, dear teachers who will serve as electoral board during election, habaan natin yung ating pasensya at tayo ay magtimpi. Alam nyo, huwag na nating sagutin at huwag nang makipag-discussion pa kung yung mga komento or tanong nila ay sa observation natin ay china-challenge kayo or china-challenge tayo. Kung yung behavior nila ay nagkikreate na ng gulo or nakaka-apekto na sa orderliness ng eleksyon sa loob ng presinto, the only thing to do is tumawag na kayo ng PNP. Yung mga case na ganito, i-refer na natin sa PNP. Kasi may mga PNP naman na deployed
sa ating polling center or sa loob ng ating paaralan to handle yung mga ganitong kaso. Again, hindi role or trabaho ng mga guro na tumatayong electoral board sa araw ng eleksyon, sa presinto, na sagutin yung mga tanong at query ng mga watchers, botante, or party candidate representative na nagkikreate ng gulo at nakakaapekto sa pag-perform natin ng duty bilang isang electoral board. At ang mga electoral boards ay hindi rin spokesperson ng COMELEC. Yes, we are designated by COMELEC only for duties as electoral board whose function is to facilitate well, in all honesty and fairness, the conduct of election. Maraming salamat po sa inyong lahat.